Okay, next. Situation. A 6-meter simply supported beam is stiffened by an 800 mm short post at the midspan, supported by a steel cable. A 200 kg crate is placed at the midspan. Number one, calculate the force on BD. So, bali, to explain, simply supported beam daw to. Tapos meron ditong short na post. Tapos yung post na parang ginawang stiffener yan eh. Naglagay ng cable dito. Ayan, para parang dagdag na tulak pataas. So, ang tanong lang sa una, calculate the force on BD. So, lagyan natin ng mga weight. So, ang weight daw nito 200 kilogram, no? Pero gawin nating Newton or kilonewton. So, times 9.81 divided by 1,000 para maging kilonewton. And that gives us 1.9962 kilonewton. Okay? So, ang tanong sa ano daw yung force sa BD? Well, para makuha mo yung force sa BD, pwede ka mag-method of joint dyan. No? Kapag nag-method of joint ka dun sa B, so mangyayari lang, so, syempre, meron ditong downward force na 1.962. So, ito naman yung force sa BD. Mas meron din mga forces dito. Pero kapag nag-summation of forces vertical ka, hindi ba halatang halata naman na yung force sa BD will be equal to kung ano yung bigat ng crate. Okay, kaya ito yung sagot. Next, calculate the tension in the cable. So para naman makuha natin yung tension sa cable, punta naman tayo dito. Ayan, sa D naman tayo. Kaya sa B tayo eh. So sa D, ang itsura niya ganito. Meron ditong force galing sa BD. Tapos yung tension sa cable ganito. Okay, and it's safe to say na equal dapat yan. Kasi kung hindi yan equal, magkakaroon tayo ng imbalance dito sa horizontal axis. No? So equal yan. Tapos ano bang slope? Ang slope ay well, sabi sa problem, ito daw ay 800 mm. So, bali 0.8 yung height na to. Tapos, dahil nasa midspan yan, tapos ang length ay 6 meters, so 3 meters ito. So, ibig sabihin, 3 horizontal, 0.8 vertical yung slope. Okay? Tapos, kunin natin yung hypotenuse. So, ito. Square root of 241 over 5. Ayan. So, anyway, ang gagawin ko lang para makuha yung P, yung T pala, summation of forces vertical. So, we have downward yung PBD equals upward parehas ito. So, dalawang T. Tas ang Y component niyan ay 0.8 over hypotenuse. Ayan. And you just solve for the tension. 1.962 times square root of 41 over 5 over 2 times 0.8. So, 3.81 kilonewtons. And then lastly, if the post is to be resized in height, determine the smallest height that can still support the crate when the tension in the cable is limited to 2 kilonewtons. So dito naman baliktad. Ano daw yung height na to? Okay, so ganun pa rin sa D pa rin tayo titingin. So ang pinagkaiba lang ngayon, di ba, etong PBD natin, okay, regardless of the size of the post, etong PBD natin, same pa rin, 1.962. Kasi hindi naman siya nakadepende dun sa length ng post eh. Di ba? Tapos, itong tension dito, kailangan daw limited lang sa 2 kilonewtons. So, ibig sabihin, siset ko na ito ay equal sa 2 kilonewtons. Okay? Ang pinagkaiba lang ngayon is yung slope nito. Hindi na natin alam kasi hinahanap na to eh. Okay? So, ibig sabihin, iset natin na ang slope niyan
Tawagin natin to na y, pero dahil nasa midspan, 3 pa rin to. So, ibig sabihin yung hypotenuse natin, square root of 3 squared plus y squared naman. Okay? And to solve for y, no, yung height na yon, magsa-summation of forces lang ulit tayo. We have 1.962 downward. Equate natin sa dalawang t. Ang value ay ito. Tapos ang y component niya ay y over square root of 3 squared plus y squared. And from here, we just solve for y. Then that gives us 1.69 meter. Okay? And that's our answer. Number 3 is letter A. So that's how we solve this problem.